Ubos na naman ang aking takot dahil sakay kami ng pedicab ng aking kapatid. Sa gitna ng maraming sasakyan, nakakatakot talaga. Noon, pinangarap ko talaga makapagtrabaho sa Maynila pero hindi talaga pinalad. Kasama nga ni Sir sa pagmaniho ang kanyang anak. Kahanga yung mga ganitong klaseng ama, responsableng ama. Kami nga'y pupunta dito sa Trinoma, Quezon City para makipagkita syempre sa nag-iisang fashionista ng Bahrain, si Ate Belenda. Dito na nga kami sa labas ng Trinoma Mall. Oh, ang ganda talaga. Napakalaki at ang super ganda ng mga views sa labas. Taon din naman akong hindi nakapasyal dito. Ang huli kong punta dito sa Trinoma ay bago pa ako pumunta ng Bahrain. Rampa-rampa muna ako sa labas. Di na nga lang, napakasipag at napakabait ng aking ate. Ang nag-iisa kong ate. Laging alerto sa kahit ano pa mang i-please mo sa kanya. Binga nila, natural lang daw ang hindi pagkakaunawaan sa magkakapatid. Pero sa awa po ng Diyos, wala po akong maalala na hindi po kami nagkaintindihan ng ate ko. Hindi po kami nag-aaway, hindi po kami nakaranas ng palitan ng mga masasamang salita. Andito na nga ako sa loob kasi nasa loob na din si ate fashionista, ang nag-iisa nga fashionista ng Bahrain. At ayan na nga, nakita ko na si ate. Tinuro ko na siya sa aking kapatid. Si Ate Belenda na super close ko po. Po yung taong mapagkatiwalaan. Napakabuting kaibigan, napakabuting ina, syempre napakabuting kapatid niya sa kanilang pamilya. Po siyang hinahangad para sa kanyang sarili, kundi ang makatulong sa kapwa. Kaya naman blessed po siya. Yan na nga, kahit pa nakita ko na si ate, grabe, sobrang miss ko pa din siya. Nag-for good nga po pala siya, 2024. Isang taon ko na din siyang hindi nakikita dahil ako'y nasa Bahrain pa din. Po ng 7 years niya dito sa Bahrain ay kami po laging magkasama tuwing day off po niya. Naman po ako thankful dahil nakilala ko si ate. Po ay mapagbigay sa kapwa. Hindi po niya iniisip ang kanyang sarili. Hindi po siya madamot. Kung ano pong meron siya at may humingi ng tulong ay willing po siyang tumulong. Naman po kaming ipon sa bangko. Hindi po yun hadlang para kami po'y sumaya. Ang mahalaga po kami masaya at napaaral namin ng aming mga anak. Anhin mo man ang iyong pera kung wala kang kaibigan na matawag at lalong-lalo na kung hindi ka masaya sa buhay. Sabi nga ni Ate Belenda, pumunta siya ng abroad para mapagpatapos ang kanyang mga anak sa pag-aaral. Hindi, para mag-ipon ng pera sa bangko. Ayun nga, stable na ang kanyang mga anak at isa din niyang anak ay teacher na rin. Napakalaking reward na din para kay ate. Ano talagang pinakamagandang investment ang makapagtapos ang mga bata sa pag-aaral. Para kung mawala man tayong mga magulang, at least makapagtayo na sila sa sarili nilang mga paa. Makapagdiskarte na, bit-bit nila ang mga diploma. Talaga ang tanging may pagmana natin na hindi manakaw ng kahit sino man. Siyempre, habang nagkukwentuhan, pasyal muna kami dito sa loob ng Trinoma Mall. Paikot-ikot muna para naman makapag-usap kami at magkaroon kami ng remembrance. Salamat nga po pala sa aking kapatid. Una ang aming photographer sa ngayon. Gusto ko rin magpasalamat sa iyo ate. Napakalayo ng iyong lugar ay nagbigay ka talaga ng time. Maraming salamat po sa effort. Sana naman po magkita-kits ulit tayo ate. Nakatouch yung mga ganitong senaryo. Yung bang travel pa talaga si ate ng ilang oras at kailangan pa niyang magstay sa Maynila para naman kinabukasan ay magkita kami. Kung mababayaran ng pera ang kasiyahan. Habang mixed emotion na talaga. Masaya ako dahil nagkita ko ulit siya. Pero nalulungkot po ako kasi hindi ko na siya makakasama dito sa bansang Bahrain. At ako nga'y pabalik na niyan kinagabihan sa airport. Maraming salamat talaga sa iyo ate sa effort. Venantisted na talaga ang aming pagkakaibigan ni ate. Super close po ako sa kanya. Ganon din po siya. Pero lahat ng storya ng kanyang buhay na ina-share na din niya sa akin. At syempre kami lang nakakaalam ng aming mga sekreto dyan. Ganyan kami ni
ni ate pag nagkita. Puro kwentuhan. Syempre, pag-usapan din ang buhay ng mga may buhay. Pag sa Bahrain po talaga kami, ay puro kami tawanan yan. Sa ngayon po ay hindi nakakatawa ang aming mga kwento. Sobrang miss pa namin ng bawat isa. Back pandemic time, wala po akong trabaho noon. Halos 8 months. Dahil close po ang aming pinagtrabahuan at lahat po dito ng mga shops ay close po. Naalala ko po, nag-offer talaga si ate sa akin kung kailangan ko daw ba ng pera. Alam ko din naman nakasya lang sa kanya ang kanyang sahod. At syempre nagpapadala din siya sa Pilipinas sa kanyang pamilya. Kahit hindi ko man tinanggap ang kanyang offer dahil kahit papano ay naibless din ako ni Lord. Talaga siguro kapag mabait ka sa kapwa, kapag hindi ka madamot, kahit pandemic time ay ibinibless ka pa din. Hindi ko lang makalimutan ang kanyang mabuting kalooban o ang nag-iisang nag-offer sa akin kung kailangan ko daw ba ng pera. Maraming salamat po sa iyo ate sa offer na yun. Sa loob nga ng 7 taon, napakarami po kaming memories ni ate dito sa Bahrain na alam ko hindi niya rin makakalimutan. Ate, alam mo yun kung anong mga memories natin. Maibabalik nga lang ang mga panahon na lumipas ay sigurado lalong masaya kami dyan. Dahil kami nga'y nagutom na dito, kaya yung ate ko ay nag-order na ng aming makain. At kami kakain muna. Ayan po, chicken inasal. Lasang mang inasal siya. Ito kami kumain sa loob ng Trinoma Mall. Kung din po palang magpasalamat sa inyong lahat. Thank you so much po sa pag-subscribe sa aking YouTube channel, ang OFW sa Bahrain Vlog. Maraming salamat din po sa mag-play ng aking mga videos. Nang dahil po sa inyo ay na-monetize na po ang aking YouTube channel. Kaya maraming salamat po. Si ate, daig pa talaga yung mga 20s dyan kapag siya'y nakaporma at siya po ay mag-ayos. Tabi-tabi mo na yung mga medyo bata-bata dyan. Dadaan si ate ang fashionista. Kahit nga sa maiksing oras ay napakarami po kaming pinag-usapan dyan. Si ate po ay dating beauty consultant nung kanyang kabataan pa. Halata naman kapag siya'y nag-ayos, magaling pa din talaga siyang mag-makeup at syempre pag pumorma kasi model din po siya dito sa Bahrain. Ate po ay 1 in a million talaga. Lalo na nung nag-for good po siya. Nagpadala po siya ng cargo. Dahil kinabukasan ay mag-flight na siya. At nung gabi nga, hinahanap niya ang kanyang passport. Yung pala'y nailagay niya sa cargo. Ang cargo pa naman bago dumating sa Pilipinas ay 2 months. Wala din pong makontak sa kumuha ng cargo na yon. At kinabukasan din ang lipad ng kanyang cargo. Si ate talaga dahil malakas siya sa taas o ay hindi nagpanik. Halip ay tumawag po siya sa akin na nakasmile pa. Nagawan nga po yun ng paraan. Kaya naman natuloy ang kanyang pag-uwi kinabukasan. Sobrang miss ko kay ate. Naka-holding hands na pala kaming dalawa. Galing naman mag-picture ng kapatid kong to. Fully cam tuloy kami. Bukod ko dyan. Dahil babalik na ako ng Bahrain. Kung kailan na naman kami magkita-kits ni ate. Ate, kung saan ka man lagi. Mag-ingat ka po. Mga po, ilan sa mga kuha ni ate nung siya'y nasa Bahrain pa. O diba, grabe siya pumorma. Nag-iisang fashionista talaga yan. Alam nyo naman, kapag si ate ang pumorma, nako, tabi-tabi tayo dyan. Puntos pa ang kanyang pagkamistisa. Diba, maganda na, magaling pang pumorma. Partida, hindi pa po siya mapera. Siya, sige, at kami kakain muna. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much din po sa iyo ate. Salamat sa time. Maraming salamat po sa effort mo po ate. Syempre, maraming salamat din sa kapatid kong maganda na at sexy pa. Sa nag-iisa kong kapatid na babae. Ito siya, o diba? Parang dalaga.